Liga, yan po ang trabaho niyan. At ngayon po, gagawan niyo po ng kung ano-ano storya dyan. So buti na lang po, salamat po dahil ang ating mga kasamahan dyan, ang mga manggagawa ay talaga namang yes, very matatalas ang kanilang mga mata sa mga taong gumagawa ng katiwala. Eh matagal na to eh. Kaya kilalang kilala po yan ng ating mga kasamahan dyan sa loob. Brother Franco, tama po ang in-expose kanina ni Atty. Dayna Tolentino na magtatalim sila ng kung ano ng tao. Correct, ito na yan. Yan na, Ebidensya. correct mga kababayan, gaya po Ganun ng pala sinabi ang ni Atty. ginagawa Dayna, sa Senado. nagtatanim nga po talaga ng mga tao ang Philippine National Police. At muli, gusto po namin Parang ang ating mga movie. kasamahan dyan dahil maging careful din Isang tayo tao lang, sa ating dami mga ng makikita dyan na mga kababayan characters na ang posibleng ginagawa. nilang gamitin. Kagaya nito. Daming ginagamba ng Na rules. maging human trafficking din po Or sex trafficking. sex trafficking at sa sobrang talas ng mga kasamahan natin dyan sa KOJC compound, pati yung mga bata, mga minors, Nakita. na sana ipapasok, nakita rin. Pati yung mga diwalwal minors na Yan. pinagyan. Kaya lahat, At pinasuot ang nakalusot lang dyan, mga minors, mga minero, Kaya mga diwalwal. duwal pa. Mga kababayan, seriously speaking, ganito na po kadispirado ang mga pulis ni Marcos at si Marcos. At naniniwala si Marcos nito we challenge Benhor Abalus. We challenge Marbil Entore. Pasinungalingan nyo nito na hindi kayo nagpasuot ng uniforme nito at hindi kayo nag-deploy nito kay alias Jackson. Hindi naman pala totoong pulis. Pinapasuot ng uniform ng pulis. At ngayon ginagamit nyo para gumawa ng illegal na mga bagay. The moment na ito ay ma-prove sa korte na ito ay ginamit ninyo para magsagawa ng inyong peke at bugos na pagsisilbi ng inyong warrant of arrest, mananagot kayo dito. Mag-resign ka, Marbil, Dapat lang. Abalus, at si Torre sapagkat kayo ang may pakana. Hindi naman ito gagawin ng korporal na magpapasuotan nito ng uniforme si Jackson, tapos papasok sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, naka-uniforme ng police. Gawain po ito ng mga top-level officials. So malinaw po kung saan nanggagaling yung informasyon ni Torre na mayroong underground heartbeat. Ito po, si Jackson, isa sa mga Yan, nagsasabi si alias Jackson. na ang pangalan ay Alias Edward Masayon. Naka-uniforme ng police. At kitang-kita mo, no, pilit na pilit, parang suman ang uniforme sa kanya sapagkat sa bundat ng siya Parang suman. hindi at nakasukat ang uniforme na ito. No? O, kita mo sa galawan, hindi Correct. police talaga eh. At kita mo naman, tapos ngayon may ginagawa pa ata siya mga diskarte niya na nagla-live daw siya ngayon pero di pinapakita yung mukha. Hindi ngayon, parang I think nagla-live siya sa Facebook niya na wala daw siya sa loob. Ganyan-ganyan. Alam mo yung ginagawa nilang diskarte pero hindi niya maipakita yung mukha niya kung nasaan siya. So malinaw po mga kababayan, may katotohanan po at nagaganap na ang taning tao upang gamitin sa mga illegal at kriminal na layunin ng mga pulis upang pasamain ang imahe nila Pastor Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ at ng ating mga kababayan to justify itong lawless o walang sinusunod na batas na uri ng pangungukod at pandarahas ng pulis laban sa mga kababayan nating Pilipino dyan din sa Kingdom of Jesus Christ. Ulitin po natin, ito'y gawain kriminal at ang may level at antas na gumawa nito para aprobahan ito, walang iba, kundi nanggagaling yan kina Abalos, Marcos, at sa police level, kina Marbil Torre. Diyan nanggagaling yan. So, dapat po singilin natin ito at mag-file ng kaso dito ang taga-Kingdom of Jesus Christ. At isa pa pala, no, maliban dito kay alias Jackson at Edward Masayon, na ngayon po ay nandyan sa loob, nagpasok din po ng mga taga-Diwalwal minors at mga taga-hukay ng mga minahan sa Davao at pinasuotan din nila ng police uniform na athletic uniform, naka-short pants. At kanina nakita din natin may minor de edad. So ito po ay lahat ng ito magiging walang visa po. Ano man ang gagawin nila dyan, itataniman nila ang mga granada at mga bomba. Magiging walang visa po sapagkat ang kanilang akto ay kriminal. Hindi po yan tatanggapin sa korte. At may pananagutan pa po sila dito. Again, calling on Abalos, Marbil, and Torre. Ito po ang ginawa ng pulis Grabe na nanggaling sa naman. loob ng Kingdom of Jesus Christ, itiniwalag at ngayon ginamit nyo na giya, espiya, at yan po ang naggawa ng mga kwento na pinaniwalaan nyo kasama doon kay Arlen Stone. At ngayon, pinasuotan nyo pa ng uniforme ng pulis. Mhm. Yes, Very dahil good.
At try natin makakonect sa kanyang kapatid para talaga namang mas bigyang bigat ang kasinungalingan na ginagawa ni Masayon. Sige. Si May Masayon. kapatid siyang May active kapatid sa- siya na I think Nagiging member sa testigo church pala all yun over sa ano, sa Para Senado. ipatunayan talaga natin yung Sa hearing lubos, nila ni lubos Ontiveros. ang pagsisinungaling ng Philippine National Police sa paggamit ng mga taong ito. Eto, Tapos nararamdaman pinapasutan ko pa kami sa ng social uniform media, ng pulis doon sa may ito, KOGC. Paano nyo po? Ayun, ba't yung po? Na dati naman, Gusto nyo siya pala ay magandang dating angulo? miyembro ng Ito po, KOGC magandang angulo, mga ginamit sa na Senado itiniwalag nila. na huling nagsuot ng uniforme ng pulis At ngayon ay Na umulusog illegal. sa Kita mo kingdom. naman. at labag sa batas. Yan ang magandang angulo bilang Oo, isang tama. journalist. Pag mamamahayag ka, dun ka sa katotohanan. Tama. Pero pag sinungaling ka, huwag kang gagawa ng katotohanan. Dapat ilagay niyo din doon, mga pulis, Huwag kang nagpasuot ng uniforme athletic sa mga diwalwal minors at ginamit na paglusob at pagwasak sa building ng Kingdom of Jesus Christ. So, delikado pong tao ito kasi siya po ang ginamit sa pagbuo ng kasinungalingan doon kay Hontiveros. At ito po ngayon ay binabayaran ng Philippine National Police, sila nga nagpasuot ng uniforme para gumawa po ng karagdagang karahasan at mga paglapastangan na nangyayari ngayon dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Ako, mapapatunayan ko talaga, alam ko yung galawan ng taong ko, nakasama ko yan. Nakasama ko yung taong to eh. So, lalaking marites pala ito. Oo, ubod ng kaya. Pag Lalaking marites. Nakausap ng mga ganitong uri ng chismoso kaya tingnan mo, di nakatiis. Lumabas. At doon nagmarites sa labas. Ngayon, nagamit niya ang kanyang Pinagkapirahan. Pinagkapirahan niya. Diba? Nagmamanifest lang talaga kung anong uri ng tao yung mga lumalabas po sa KOJC. Tama, tama. Na, So, magbantay po tayo, maging alerto at we should be vigilant enough na hindi malusutan ng kagaya pa nito. Pero I think nandyan pa kasi sa loob kasama pa niya mga pulis yun nga eh. Pero ang ginagawa niya ngayon kaya is nagla-live siya sa kanyang Facebook. right now. Ngayon, live sa kanyang Facebook para umano'y wala siya. Oo. Pero ang masaklap nun, ang mali doon, is hindi yan, walang face reveal. Ah. Nakagano'n lang, yan, o, di ba? O yan, yan kunyari, o. Pero, face reveal, wala, hindi niya may pakita. Diba, alam mo naman mga diskarte, o, kanya, wala ako dyan. Mga diskarte Kasi, kriminal. kasi nahuli na siya doon. So, gagawa siya ng kapamaraanan na wala siya. Pero wala hindi ka huli-huli ka sa lente ng camera ng mga manggagawa dyan. Ay, nahuli na tayo kanina si Cory na wala pala siya dun sa ground. Wala Isipin mo, sa helicopter pala siya. pati sa helicopter, ganyan po katitindi ang mga manggagawa dyan. Ayan, yan, o. Hindi po niya, sabi niya, hindi siya alis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ hanggat nahihininga siya sapagkat hinahanap niya ang heartbeat. Paano niya mararamdaman ang heartbeat at matutukoy sa helicopter siya? Kalukuhan talaga ito. Pero yun lang ka, Erika. Pero alam mo, marami tayong mga manggagawa na talaga naman nag-angel din sa pansamantalang nasa labas. Pero nakita mo, dumidepensa sila. Sila yung mga nasa harapan na nakita natin. Tama. Ganyan nila kamahal si Pasko. Diba? Ibig sabihin, they are not formally yet in the organization Okay. right now, Wala but sila. they volunteer to support Correct. at maging bahagi po ng solidarity of the people sa bayanihan ngayon sa Davao Yun. para i-rescue at i-protect yung mga kapwa natin sa Alam mo ka, sila nga yung nakita mo mga nasaktan ka, na ilan. Ayun pinapakpo. Sila yung mga nasa harapan na talaga naman tumidepensa at alam mo na, ipapasalamat tayo sa mga dedication ng ating mga ex-workers din na nariyan sa labas na talaga naman ipinapakita nila solidarity. Ang commitment nila, hindi yung solidarity ka, yung commitment nila na kahit sige, patayin niyo pa kami dyan. Talagang willing sila mag-alay ng kanilang buhay sa kanilang ipinaglalaban. Grabe talaga. Yan. Ang ilan natin dyan, mga ex-worker ka, Eric. Pero tignan mo yung ginagawa nila. Diba? Tinutulungan pa rin nila. At bumidepensa sila. Sapagkat nakita po nila ang wastong aral. Correct. At ang mabuting pagmolde ng kanilang kaisipan at karakter. At ayan po ang isa sa mga natutunan ko po sa paglipagsalamuha po sa tinatawag na fellowship sa mga kingdom people sa kingdom nation ng Kingdom of Jesus Christ ay dapat dito ay magkaroon ka ng obedience sa Ama or the Father, ang Panginoon, and then obedience to rules and Correct. obedience to the doctrines ng Panginoon at mga utos. Sa pangalawa, you have to be humble always in what you do, and in humility, you have to learn how to love in spite of crisis na kinakaharap nyo. Nakita ko yun sa kanila kaya nga nila na-survive itong walang
humpay na paglapastangan, walang pigil na paggamit ng terorismo ng Estado laban sa kanila, they are able to withstand this kind ng mga malakriminal na uri ng pagtrato ng pulis sa kanila. And yet, ngayon, makikita mo kung sino nabubulgar. Si Jackson, na siyang si Edward Masayon, sila Arlen Stone, ito pala mga source ng PNP na ginagamit sa kanilang inventory na heartbeat on the ground kasi si Pastor ay nakabaon at nagtago sa buhay. So mga kababayan, hindi na lang yung si Pastor ang hinahanap nila. Nagdala na ng mga minino kasi ibang kwento na naman ang sabi na Tony Dina at binabantayan natin kwento ng mga metal plates na palalabasin nila na may counterfeit money yan, and bulk money transaction na nagpo-produce ng taking pera. Ito yung minor atake, Ako hindi na nagkakamali. nila, Ano mo naman, parang nabitbit mo lang sa Meriang Batang yan. Ay, Ikaw mismo, ito, pilis mo, Bata. kita mo may batang pumapasok, tapos nakasuot pa ng Naka-uniform Hindi mo na sasabihin yan. Yes. Uniform ng pulis. Diba? Nakasuot ng uniform ng pulis. Pagkakaroon nito ng kamera, Samantalang bata yung ano niya. Ito po ay bahagi ng tanim tao. At para po gumawa ng tanim pistigo, Tapos, tanim kaso. Hindi man lang Pinapanawagan po natin pinansin ng mga totoong pulis. na dapat kayo na ang tawagin na Department of Ano Agriculture. ba yan? Bakit Department of Agriculture? Sapagkat mahilig kayo magtanim. Tanim tao, tanim Maging pistigo, Department tanim of kaso. Agriculture na lang dahil mahilig magtanim. Hindi kami magugulat, magtatalinan man kayo ng bomba o tanim babae. Whatever you can think about the Filipino people and the entire nation, do not believe you anymore. Kasi po, hindi na po si Pastor Kibuloy ang inyong nanay. Mhm. Nailantad na po ang inyong monumental failure sa paglulunsad ng inyong isang napakalaking palpak, ngunit ginasusan ng tunutudong milyones na paglulunsad ng paghanap kay Pastor. Yun pala ang layunin ay iokupa at agawin ang pagmamay-ari ng isang reliyosong compound ng Kingdom of Jesus Christ para sa inyo. Ayan o, mga nakatayo po mga taga-D11 miners yan. Pinasuotan ng athletic uniform ng police, pinagtatakpan ang mga ulo at mukha nila, kagaya doon ni Jackson at ni Edward Bakit Masayo. pinagtatakpan yung mga So, wala ulo silang nila? ibang gagawing tama dito. Mayroong mga tulakbong. Kung lahat ng gagawin, ayan o, si Tata. Ayan. Mukhang 74 years old na ito. Paano naging police ang 74 years old? Bakit Alam nakatulakbong? ko sa probinsyano na may police na 75 years old na si Colonel yung senior officer ni Coco Martin. Yung pelikula yun at saka TV series. Ganun na ba talaga kadesperado ang gobyerno natin? Lalong-lalo ng mga kapulisan. Gumagamit ng mga peking pulis. At dinala sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Kitang-kita po natin kung gaano kabulastog, kabulok, at kautak kriminal ang ginagawa nila Victoria, nila Marbil ngayon dyan sa Davao. At kinukonsenti po ito ni Marcos Jr. at nila Apalos. Alam niyo ba na, ayun, pababa ng mga miniro, Doon na siya. ginawang pulis upang magkalkal at magbungkal sa loob ng Jose Marie College Magkalkal. Foundation. Kung yan ay mga totoong pulis, bakit nakatulakbo? Yun nga. Klarong-klaro. Nakatulakbong Kung sila. yun ang mga pulis, bakit ang mga pagbumukha nila ay galing doon sa minahan sa Bakit Buwan-Buwan? nakasuot sila ng uniform ng pulis, ngunit nakatulakbong? So mga kababayan, Yun nga, kanina napansin ko. wala na pong integrity. Yan ba ang pulis ng Pilipinas? Police presence and activities inside Kingdom of Jesus Christ kasi lahat ng ito po ay patungo sa isang malawakan at sistematikong paglabag sa lahat ng forma ng batas at uri ng kanilang ginagawa ay gawaing kriminal na po. Including po ang pagpapasuot nila ng uniforming police sa isang mercenaryo na ang pangalan ay Jackson na ang totoong pangalan pala ay Edward Masayon. At Si ito Edward po, Masayon. ginagamit nila Illegal para din po yan kasi magpasabog ng intriga, Hindi totoong pulis, pinapasuot ng uniform ng pulis bahagi din ito ng tanim- at umaastang upang sobra pa gumamit sa pulis. habang sa loob ng compound, naka-uniforme ng police, nagla-live siya. Criminal offense yun ang magsuot ng uniform na hindi naman sa inyo, lalong-lalo na sa mga uniform ng mga military o kapulisan. Na nangyayari. Kaya lang ang nagpapasuot yung mga pulis mismo dahil ginagamit nila. At maya-maya makausap natin mismo yung kanyang kapatid. Oh, yeah, it's very good. Yes, pinaspas ko lang ito. Okay, sige. I'll just take over muna, no? At by the way, pasalamatan muna namin, Brother Franco, ang mga nagsagawa na po ng solidarity and prayer
intentions to support the very uh, miserable situation right now and crisis situation being faced and confronted by brothers and sisters na kapag-Pilipino natin sa Kingdom of Jesus Christ. Nagpapasalamat po tayo sa Archdiocese of Davao City ng Roman Catholic Church kay Archbishop Valles. Salamat po, Archbishop, at napapansin po ninyo ang malubhang mga paglabag at lapastangan na ginawa laban sa mga kapatid nating Pilipino dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Thank you po, Archdiocese of Davao, through Archbishop Valles. At ang ganun din po ang Brokenshire School or College or Academy at ang Holy Prayer Cross for Academy. peace and They unity. are also one in solidarity sa pagpuna sa sobra-sobrang paggamit ng karahasan at ng mga puwersa ng Estado, lalo na ang mga pulis na nagkakaroon na po ng malawakang pagpandarahas, pananakot, pananakit at pagwasak po at pagsalaula sa religious and faith sanctuary ng Kingdom of Jesus Christ, including victimizing women, children, and unarmed civilians. Thank you muli doon sa Holy Cross Academy at sa Brokenshire Group. Of course, thank you din sa solidarity message coming from Evangelical Ministers of Independent Christian Churches dyan sa paligid ng Cavite. At ganoon din po ang solidarity message na ipinapaabot na nanggagaling po sa pagpupunak mismo ng mga retired military generals, lalo na po sa pagpupuna nila Major General retired Orlando Villar at Major General Pukis sa kanilang pagpuna sa sobrang paggamit ng instrumento ng karahasan sa mga instruments of power ng gobyerno like Philippine National Police. Thank you po General Pukis and thank you po General Orlando Villar. We are also giving our gratitude kay former NICA Director General General Alex Paul Monteagudo sa kanya din po mga pag-repost nitong mga pahayag ng mga retired generals na mga naabutan niyo po sa Philippine Military Academy. Thank you po General Monteagudo sir. At sana po ang iba pang mga retired generals ay magkaroon na rin po ng solido at malawakang paghahayag upang maalimpungatan po itong nababaliw at nahihibang na si Marcos Jr., Malimpungatan. si Marbil, si Abalos at ang kanilang ilang mga alipores pa sa kanilang ginagawang lantarang pagpapatupad ng state terrorism and state fascism against the civilians there at Kingdom of Jesus Christ. Yes, kaya Eric, I think andito na ba ang ating ang kapatid ng isang dating manggagawa na si Edward Masayon? Si Habang Edward. wala pa ka, Eric, Ay, habang ayos nasa pa. Mhm. Pero yan, introhan muna natin. Papaharap pala nila yung kapatid ng Itong si Edward, nagpapanggap na pulis na si Edward Masayon. Sa Kingdom of Jesus Christ. So para mapapatunayan lang talaga na hindi totoo yan. Ng kasamaan, Hindi totoong sa- pulis ng yan. ating kalaban para gumawa ng iba't ibang storya, iba't ibang mga propaganda na kung ano man Propaganda lang pala. Fake gustong police. iutos sa kanya. At yun nga po, ay pinakita po natin na ginagamit po siya ng PNP para pumunta mismo sa loob, pinagsuot pa ng uniforme, Mhm. which is labag Pinasuot sa ating ng, batas. pinagpasuot ng Criminal act po yung pagsusuot niya po. uniforme ng Kaya po pulis. tayo Yes. nananawagan sa ating It's really a Philippine criminal National act. Police. Bigyan niyo naman po ng hostisya Dahil hindi siya totoong ang pulis. taong yan. Tapos Nakapatuloy po na lumakad pinapasuot sa lang ng batas. pulis, Ginamit po yan ng uniform ng business pulis para magmanman sa loob ng QOGC compounds. Ang talaga namang sanay na sanay gumamit sa Sanay mga ng mga witness na peke, yan. i-briefing niya sila ni Trillanes, pa yung gimmick yan eh. Magka-partner yan, magka-tandem sila dyan sa ganyang gawain at magbibintang ng kung ano-ano para makapili. Correct. Yan ang ginagawa. At ngayon mga kababayan, ipapakita po natin, i-divulge po natin mismo ng kanyang kapatid kung sino po itong taong to. Risa Ontiveros. Yung nalalaman mo lang dyan is talaga namang kukonte at ubod ng kasinungalingan. Ngayon po, maglalabas po kami, mismo kanyang kapatid, patotohanan. Sige po. Ito Mhm. maganda, ilabas niyan. Ito po Yan yung ang kapatid. kanyang kapatid na si Edison. Dahil yung si Edward, Magandang tanghali, Edison. Eric, kasama mo dito. yun ang kapatid pala. Oh. Magandang hapon po. Ako na pala. Magandang hapon po kay Eric. Saka
Yeah. Maraming salamat sa pagpapaunlak ninyo, Ginong Edison Masayon, at tayo po ay napapakinggan ng buong Masayon. mundo through social media platform. Una sa lahat, can you identify yung ipinakita kanina sa screen na kumakalat na picture na itinuturo ngayon ng mga testigo na kapatid mo, ang pangalan Edward Masayon, na siya rin ginamit doon sa Cercos hearing ni Circus Ontiveros hearing sa Senate hearing sa Senado. Ginamit pala siya na witness ni Risa Ontiveros na hindi naman pala totoo. Yes, kaya confirm Circus, ko po kaya siya po tinawag si circus Edward hearing. Masayon. Siya po ang kuya ko na nahanap noong tagal na. Okay. Ngayon, kung kumpirmado na ito, ano po ang inyong tingin Confirm na gagawin niya? Bakit siya pinasok Na sa hindi. uniforme? na kapatid pala Tapos niya. ipinasok sa loob ng Kingdom of Jesus Christ kasama sa paglusog at pananakit at pagwasak ng mga pulis sa buhay at physical na kalagayan natin dyan ninyo dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Ano ang pwede niyang gawin dyan at ano ang kanyang nagiging papel sa ganitong karahas na paglusog at pagkubkub sa Kingdom of Jesus Christ Cathedral? Kaya Rick, no, itong si Edward Masayon na ito, parte siya ng malaking kasinungalingan yan sa mga akusasyon ni Pastor. Saka tulad rin ng ulo din ng tangan, mawalang puso. Parte ganyan ng din malaking siya. kasinungalingan. Wala siyang pakialam na Ayon sa kapatid. ginagawang kasamaan ng mga pulisan dahil mga pananakit at saka kung may namatay na rin na kingdom member din, hindi niya iniisip na dyan din nakatira ang mama ko. Mhm. 60 plus years Siyempre, old mama na ang niya. mama ko. Hindi niya inisip yan. Ganyan yung mga bangag. Ganyan yung mga Ganyan yung mga bangag. tauhan nagpapagamit sa mga bangag dahil lang sa pera. Ganyan siya katarantado at kawalang hiya. Yeah. Edison, Gabi yung nalit ko talaga, Brother Eric at saka Brother Carlo. Pasensya na sa mga kapatiran ko sa nasabi ko hindi magandang salita kasi nag-aanap talaga yung puso ko sa ginawa niyang kahayupan dyan. May pa siya, may guts pa siyang lumalik dyan matapos sa ginawa niyang mga kasinungalingan. sa tingin mo, maliban sa pera, at sigurado tayo na ang pera nga ang motivasyon niya at doon siya nasilaw, kung kaya niya pinagtaksilan ang mama mo, ikaw, ang pamilya niyo, pati na po ang kapatiran at ang mga kasamahan ninyo sa Kingdom of Jesus Christ, ano pa kaya ang pwede niyang gawin? Bakit ipinasok ito na naka-uniforming police na mag-disguise sa loob ng compound ng katedral ng Kingdom of Jesus Christ? Sa akin, ka-Eric, siguro, nagpakunwari siya nag-guide. Paano siya maging guide dyan? Hindi naman siya nagtagal na assign dyan. Doon siya sa Glory Mountain na assign. Mhm. Part siya sa Siguro nagpresenta ng kayo. Bisaya pa. Dahil alam nila na membro siya dati ng QOGC. Hindi naman pala siya doon nagtagal. Wala naman siyang alam dyan. Matagal na siya umalik. Marami ng pagbabago dyan sa central ngayon. At saka, hindi ko rin hindi ko rin maisip talaga kung ano talagang pumasok sa isip niya. Siguro na-miss niya lang siguro yung lugar na yan. Kaya Rick, Edison, sa akin Thank you, Edison. Pasa ko na kay Franco, brother. Thank you, Edison. Edison, alam naman natin kung paano at kung gaano kabuti si Pastor at ang aking paglilingkod sa hirap at ginhawa. Anong pakiramdam na mismo ang kapatid mo ang naging traidor at nagpapasinungaling at sinisira si Pastor, tas na-atin nga pa na gumawa ng kasamaan sa kabila na nariyan pala ang iyong ina na 60 years old sa ginawang paglusog ng kapulisan? Brother Franco, sa ngayon talaga, simula nung pagpunta dyan ng mga pulis noong June 10, saka nung unang araw nila dyan, talagang hindi ako makatulong sa kompensya sa ginawa niya. Kasi hindi naman kami pinilit na pumasok sa kingdom. In fact, kami pa ang reason bakit nakilala ng family namin ang kingdom. Televiewer po kami since 1998, or if I'm not mistaken, mga 1997. Tapos, kaming dalawa ang nagpumilit na pumasok sa kingdom na mag full time. Nayari namin
ang buong buhay namin hanggang sa kamatayan. Tinanggap po kami ng ministry. In fact, ayaw ng mga magulang namin na mag-full time kami. Yung papa ko umiyak pa sa kanya 1999, di ko talaga makalimutan yun. Kasi gusto kami pauwiin. Tinanggap kami ni pastor ng buong puso. Tapos lahat ng kabutihan, ibibigay niya sa amin. Pinakita niya sa amin lahat ng mga pagtuturo, pagdidisiplina, fellowship, lalo na sa lahat, yung word of God. Tapos ganyan yung ginawa niya. Tsaka, ang ano dyan, ang masakit pa dyan, Brother Franco at saka Kyle, ang reason na lumabas siya, kasi gusto niya mag-asawa. Yan yung pinaka-reason. Tapos ngayon, binigyan siya ng ministry, binigyan pa siya ng chance ni Pastor na bumalik for 1 week or 2 weeks para makabalik. Di pa rin siya bumalik. At saka nung lumabas na siya sa ministry, nag-anak buhay siya, nag-asawa siya. Ngayon na nagka-problema siya sa buhay niya, sabihin ko sa inyo, tinuntahan ko yung mga kamag-anak namin dito. Marami siyang pinag-utangan. Ngayon, dahil sa anong tawag sa Bisaya, sa kadimalasan na nahitabo siyang kinabuhi. Manala siya sa buhay niya. Ngayon, parang ginawa niya ano ba? Dahilan. Parang sinisisi niya Sinisisi. Yeah, si pastor correct. sa kanyang Tamang, kabustugan. right word yan. Naman lahat yun. Desisyon namin na pumasok. Tapos ngayon, desisyon niya rin na lumayas. Actually, hindi yan paalam, lumayas yan. Tapos ngayon, yan yung gagawin niya. Tapos may guts pa siya talaga nang bumalik. Nakakahiya talaga sa akin talaga, pastor. Tsaka mga kapatid sa kingdom, hinihingi po talaga ako ng patawad sa inyo. Hindi ko talaga, ewan ko kung tao pa ba to. Minsan, nag-message pa yan, nag-comment yan sa Facebook page ni Rizal Temeros. Di yan makasagot ng maayos sa akin. Hindi nga yan nag-message eh. Tsaka kung ito na gidaog-daog sa diri, dapat tumawag siya sa akin at saka sa mama ko. Hindi yan tumawag. At saka sa ginawa niya mga kapulisan dyan, na nananakit, na nagtitirgas, pumapatay ng mga kingdom citizen, hindi niya man lang sinabihan si mama na mama, umalis ka dyan kasi baka madamay ka. Hindi niya ginawa yan. Ganyan katarantado, ganyan kasatanas, ganyan kabarumpado at kawalang puso, ewan ko kung tao pa ba yung administrasyon ngayon. Ganyan, ewan ko kung paano nila yan na, ewan ko baka sila na yung demonyo na nakatawang tao. Kaya talagang, hindi ko talaga maano kung nahiya ka, magalit, mixed feeling talaga. Parang dinagalan ako ng buong mundo ngayon sa ginawa niya na Edward na yan. Tapos yung mintag pa niya, hindi pa masayon. Kung hindi ako nagkakamali, Espolito. Oo, tama. May nilagay siya minsan daw. Ang apelyido ang ginagamit niya, hindi masayo niya eh. Mukhang ang name patch na ginamit dito, fake din eh, sa pulis. Edison, napakaganda ng iyong tinuran na ang iyong paninindigan kung bakit ka na napili is voluntary ang lahat ng pumapasok sa ministro ng Kingdom of Jesus Christ at libre at voluntaryo din ang umalis. At maraming ganyan na hindi naman naninira at umaatake at nagiging gamit ng gobyerno sa pagwasak sa kingdom. Ito ngayong kapatid mo, sabi mo na humingi ka ng kapatawaran. Understandable as a human being na maapektuhan ka kahit papaano dahil pamilya mo to kapatid mo siya. Pero nakikita at nararamdaman ng taong bayan na naninindigan ka sa tama, naninindigan ka sa pananampalataya at kaya mo nga ibinubulgar na ito ay naging bahagi na siya ng police operations and brutality na hindi niya isinaalang-alang ang inyong nanay, ang inyong mama. Ngayon, wala ka bang komunikasyon nito sa kanya para sumurrender na lang at ibulgar at ituwid ang pagkakamali para maibulgar niya kung paano ginamit ng polis ang kalukuhan ito upang lusubin at agawin ang compound at bastusin ang katedral. Kasi kahit yun na lang gawin niya, na ibulgar niya na ito lahat ay pakana ng mga matataas na opisyal ng polis at magpakustodisya kung anong gusto niyang tulong, halimbawa, kustodisya sa mga abogado para matulungan siya na maibulgar itong perumal-dumal na paggamit sa kanya at upang makabawi siya. Do you think that would be possible? Dapat ganun gawin niya. At mabawi pa siya at naituwid ang mga ano pa mang pwede na ituwid sa mga ginawang pagkakamali.
Alam mo ka, Eric, kung nananalangin ako sa Panginoon na sana nga ganyan ang gagawin niya. Kasi ako rin talaga, humingi rin ako ng tulong sa mga kamag-anak ko na kung pwede rin kung pwede ma-convince siya na yan ang gagawin niya. Pero kahit sa mga kamag-anak ko, ka Eric, tsaka Brother Franco, hindi siya nakipag-contact. Pumunta lang yan Hindi para nakipag-ugnayan. utangan. Mhm. Yan yung, tapos, ewan ko ba kung, kahit para kay mama na lang, sana, Yes, Minsan. kung talagang may galit siya sa ministry, ewan ko lang ha, hindi ko talaga, hindi ko sukat akalain na may ganitong klaseng tao pala, na kahit magulang niya, kaya niyang gawin yan. Hindi siya ewan ko ba kung nasa katinuan pa ba ito talaga. Sana nga ako nananalangin talaga sa Panginoon na sana yan ang gawin niya talaga. Thank you. Edison, I'll get you back to Brother Franco, but this is a very good revelation na kinukumpirma mo ang panggagamit ng pulis sa iyong Ang kapatid. gagamit ng Bagamat pulis mali sa ito, kapatid na hindi subalit naman may talaga bumili ng totoong Thank you for dapat that. gawing witness Yes, na hindi siya Edison, totoong last message mo na lang sa ating mga kasamahan dito pulis. sa KOJC, sa ating mga kababayan, especially sa Or, mga ina. Nakasalukuyan Yan ang tayo. pinaka-example na parang pelikula. Dahil ang isang tao ay gumagawa ng iba't ibang rule. May intermission pa. Merong intermission. Sa lahat ng Kingdom citizens na nandyan, ako nagpapasalamat sa dakilang Ama, Christ Appointed Son, Pastor Apollo C. Kibuloy, sa panindigan sa katotohanan at saka sa tama. Alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon dahil tayo ang nasa katotohanan. Pero iligtas man tayo o hindi ng Ama ngayon, patuloy tayong maninindig sa tama dahil pumasok tayo sa kingdom through the message of His appointed Son. Dahil pumasok tayo dito, hindi para yumaman, hindi tayo pumasok dito para sa ating sarili, kundi para sa ating sariling kaligtasan, mga kapatid. So hopefully, dalangin din natin itong kapatid ko si Edward Masayon, mga kapatid, na sana magkaroon siya ng konsensya sa kanyang ginawa. Mga kapatid, makapangyarihan ang ating Ama, kung kaya niyang gawing alak ang tubig, how much more kung ang puso ng tao, mga kapatid, ay balik niya galing sa masama papunta sa kabutihan, mga kapatid. So patuloy lang tayong mga manalangin, mga kapatid, dahil matatapos na itong bagyo at unos na ito. Praise the Father, praise the Appointed Son. Maraming salamat, Brother Edison, for your faith and for your courage to stand for truth as well as for justice para sa nagaganap sa mga kapatid natin dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Mag-ingat ka and we will get in touch with you at sana po mabulgar na nagturutodo itong ginawang panggagamit ng talaga polis ibulgar at ginawang yung mga kriminal pang kapatid katiwalian. upang Yes. lamang wasakin Dahil ang katiwalian yan, Kingdom of no? Jesus Gumagamit Christ. ng Maraming salamat, mga Edison. witnesses na hindi naman pala dapat gawing Ingat palagi. witness. Father bless. Yun, maklaro na mga kapatid, challenge ng tayo Klaro, klaro. Paano nyo to sasagutin, Ginong Marvin? Mhm. Torre Abalos, ang kapatid ng konfirma, Risa Ontiveros. Marcos, ito, paano nyo to sasabihin na nagtatanim Yabang-yabang kayo ni ng Risa mga tao, Ontiveros. ginagawa nyo kriminal? At Hindi pauniformahan naman ng pala pulis, credible yung mga paggawa ng witnesses pera, nila. Gawa-gawa para lang. lamang magpintura ng napakasamang imahe ng kingdom at gagamitin nyo sa paglusog at gumawa ng kalokohan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ gamit pa ang uniforme ng polis at nagsilbing guide ninyo. Pero sabi ng kapatid, ang pag-guide niya yan, panloloko lang dahil sa Manloloko pera. lang. Dahil wala naman siyang alam tungkol sa lugar na ito. Mhm. Kung kung saan-saan na lang kayo nagdi-drill, saan-saan kayo nagbubutas, saan-saan kayo nagja-jackhammer, sapagkat ito palang guide nyo eh. Isang walang alam sa lugar at hindi kayo nagko-coordinate ng tama sa doon sa may nakatotoong kaalaman, doon sa pag-construct nitong mga structures na ito. Naniwala kayo dito kay Jackson o tinatawag na si Edward Masayo. Maliban dyan ka, Eric, yung isa rin na ginamit nila sa Senate hearing, itong si Blenda Portugal. Yan, ipakilala natin si Complain Blenda natin ito Portugal. sa isa sa mga kaso. Ginamit dito sa Senate hearing niya.
ito yung iiyak-iyak pero nagbabasa ng script. Okay? Mhm. Yung habang nagsasalita sa Senate, Iiyak-iyak may na binabasa nagbabasa siya ng script. Paano? Nagte-testimony ka. Ba't may binabasa ka? Yeah. Diba? Yun yung makita mo na talagang hayagang pagsisinungaling. Mukhang, Din mukhang nila. ipinrepair yun. Nakaprepare At obviously. may script na sinusundan. Scripted. At patakong Paiyak-iyak tapos scripted pala yung mga ginawa niya. gimmick na yan. At So, nagpabida gimmick siya talaga. ng tudo doon. No? Mm. At the expense of Pastor Kibuloy, his ministers in Kingdom of Jesus Christ, nagkaroon siya ng trial by publicity. At ginamit niya sa kanyang political pabida, pero akala niya mananalo pa siya. Ito na ang huling termino mo sa Senado. Dapat kanyang sipain ka na eh. Kasi bakit? Ikaw ang tagapagsulsul ng mga kaguluhang pang politika because of your political ambition, Mm. not because of your crusade. O ngayon, kung totoong wala kang politika na marumi, why can't you condemn the attacks and brutality of the police right before the world na nakikita sa kamera, tinitirgas sila, sinisipa sila, kinakaladkad sila? Why can't you speak a single word, Hontiveros, kung hindi ka peke na advocate ng women's and children's rights? Mhm. Correct. Kaya nga ito, yung mga ginagamit ngayon sa loob mismo, yun yung mga dissidents, yung mga ginamit din sa nangyaring naganap na hearing para magsinungaling against kay Pastor. So obviously, nakita po natin, ito sa kay Hontiveros, di ba? Kung ang taong yan ay matino, tingin mo ba makikiisa yan at magsisinungaling na kunyaring polis? Si Jackson namin mo. Yung Jackson, At tingin mo ba hindi yun ibubulgar ng kapatid Yeah. niya kung matino? Yun, binulgar Yeah. ng kapatid niya. binulgar na nga yan. Kaya ito pinapatunayan lang para sa buong Pilipinas kung sino si Risa Hontiveros. Ito, Yeah, correct. kung ito na ginamit mo Mm. against kay Pastor, mga Sana tao naman lang mo na kung gusto kumuha sila ng witness laban kay yung Pastor, totoong gagawa ba yan ng kasamaan dyan sa naka-experience KOJC? na kung ano dapat Gagawa yung ba yan ng kasinungalingan? sinasabi Yung nila. track record pa lang nito, enough na para hindi Hindi naman pala tanggapin totoo. ang kanya mga testimonya ng kasinungalingan. Nagsasayang lang sila ng At oras na narinig i-reveal yung nila sa kapatid niya, Senado. mga kababayan. Sabi Pasikat niya, lang pala yun. sana kahit may galit siya sa ministry, inisip niya lang nanay namin. If this man cannot even think the safety and welfare of their mother, Mm. paano mo paniniwalaan ang kanyang mga sinasabi? At ang binanggit ng kapatid niya, lumabas ito dahil nagkakaproblema sa pera. At nang lumabas siya dahil marami siyang pinagkakautangan, ginamit niya ang kanyang diskarte sa pagbulid ng mga marites Mm. o kwentong-kwento na marunong siya gumawa ng kwento, ibinenta niya sa pulis. Ibinenta niya kay Hontiveros for a fee. At ngayon, ito nga ang nangyayari. Okay, may bayad Pinasuta yan. na siya ng uniforme ng pulis at sabi ng kanyang kapatid, most likely ginamit yan na guide. Dapat arestuin siya. Pero walang makukuha din ng mga pulis kundi kalukuhan. Dahil sa Glory Mountain yan tumagal. Mhm. Doon yun sa Sa Tamayo. Glory Mountain. No, sa pangangalaga doon sa Kalikasan. Sa ibang Hindi ano naman yan pala siya. tumagal sa Compound. Davao Cathedral Compound. So kung ano-anong pinagsasabi niya dito, nagkakamera-kamera siya, nakasuot ng illegal na paggamit ng uniforme ng pulis, ginawa siyang kriminal at ang akto ng pulis para gamitin ito sa operation ay isang kriminal na akto din, Brother Frank. Correct. Kaya muli, mga kababayan, especially sa ating mga kapatid dyan sa loob ng compound, maging mapagmatsyag po tayo at baka marami pa pong itatanim dyan ng ating kapulisan. Ito po, ang nakikita nyo ngayon na isa lang patotoo sa ginagawa pong tanim tao ng Philippine National Police. Kaya sa Mahilig ating kapulisan magtanim. dyan, makonsensya po tayo Yes. sa ating Kami na ang profesyon. Department of Huwag po Agriculture. nating hayaan na bastusin po ang Department uniforme ng ng bawat pagtatanim. kapulisan. Tanim tao. Isuot na lang po ng konsino, Tanim ng mga witness. isuot ng minor de edad, isuot ng para bang manggagawa, pati Paano senior ba nila citizen, sagutin pinasuot. Paano nila Maawa po i-counter tayo. Ito po, attack? pinasuot na lang ng pulis. Tingnan mo naman yung tsinelas pa, oh. Pudpud na. Nakatsinilas, Talaga namang ba't wala na nang nakatak lang ata sa gilid. naka-uniform Oo, Bilihan ng- nyo na lang po ng bagong tsinelas uniform yung ng batang pulis. yan at nakatulong pa po kayo. At mukhang ito ay nagtitinda ng popcorn dyan sa may highway sa Davao. Mhm. Kung sila ay Nagtitinda, nagkuha din ng mga mukhang diwalwal nagtitinda ng mga ng matayan, mga taga-diwalwal to eh. Mhm. Na hinakot ng pulis, pinasuotan ng athletic Mga uniform. miniro Yung bata ng po, diwalwal, yan. mga kawawa diwalwal. po ay ang kanyang popcorn di pa nababayaran, nagtitinda daw ito ng popcorn nito. At nang dinala nila sa Davao compound, ay pinasuotan din ng athletic uniform. Pinalabas ka, Eric. Yes. Athletic Pinalabas uniform kasi ng sino ba pulis. tong pulis na to? Hindi naman pulis ito. Parang musmus man to. Ito yung sinasabi natin na posibleng itanim Tanim din tao. for child trafficking naman para Mm. patotohanan nila ang kasinungalingan nila. Eh kasi ga, Eric, wala silang kawala. Bistong-bisto na sila Yes. sa kasinungalingan. Wala na sila eh.
wala na silang, wala na silang mapuntahan. Bisita na talaga. nag-produce, Pastor. Kung ganun lang man. Hindi nila Kung makita si Pastor, yung heartbeat, ganun lang din naman hindi na gagawin makita niya. dahil wala Kumuha kang sila ng heartbeat. mga Hindi tao. nakita kung Parang heartbeat pag legit. Sa Quezon Hindi Avenue ganun. pala talaga. Nasa isang tingin mo lang, hindi man Anong makikita na heartbeat na talagang naman yan, Eric? ganun, police or kung Tapos may katabi niya anong mga role na kinangan nila Yun ang gagampanan. suki ni Tore. Hanapin nyo na lang po yan sa Ayan, Quezon Avenue. Mga Yan, ito po. pelikula lang Oh, si talaga yung Tatang to, ano. Sa ating kapulisan dyan, maawa It's naman a po kayo kay circus. tatay. Tignan Ano nyo lang naman din po sa si Senado. tatay, parang wala pang kain. Yun. Nakakaawa naman Parang po, walang ginagamit nyo po yung ating mga kababayang Pilipino. At tingnan nyo itong kanyang suot ng uniforming athletic ng pulis, sa loob po yan ng compound ng QOGC kuha. Pumasok po yan. Pwede po yan kuha, aaristuhin din ng pulis kung hindi nila ito bahagi ng kanilang pinasok na tanim tao. Yeah, Pero ayan yan, nakapormasyon na. hinahayaan lang. Diwalwal group po ito. Yung kanina, mga Diwalwal is Mount Diwalwal Mining Group, no? Mga taga-kalkal ng hukay. Ito po yung pinasok nila, pinapormayahan ng Diwalwal police. Mining. So, abalos, sino pa Group. maniniwala sa inyo na ang inyong ginagawa ay matino pa? Yung si Edward Basayon, alias Jackson, witness ni Ontiveros, binayaran niyon, at sigurado tayo na ginamit din yon ang uniforme na yon para itago at ipasok siya. May minor de edad pa na ginamit nyo, hindi pa Nakatulakbong nabayaran ng popcorn na tinda, kinuha nyo at pinasuot ng Police ba polis. yan? Kawawa yung bata kasi Nakatulakbong. ang Kanina pa popcorn lang isang nung daw tingin na ko lang kinuha eh. ninyo Bakit ay hindi pa nakatulakbong? naibabayaran, Yan ay ba ang pinasuot uniform na ng ng uniforme police? ng Type polis na uniform. mabuking pinalabas po siya. Naka-athletic Pero muli, uniform ba? Ngunit nag- nakatulakbong. Nananawagan tayo, syempre, the vice din ni Attorney Dinah, na maging Yun. mapagmatsyag po tayo, Mahalaga. na posibleng Correct. next move. Dapat kasi palpak po sila sa kanilang Maging sanay ating mapagmatsyag talaga. child trafficking dahil balak po nila magpasok ng mga bata. Palpak po, nakita po natin at napalabas. At ngayon, ito, nahuli po natin ang isang ginamit din ni Risa Ontiveros sa kanyang hearing bilang isang false peking witness ni Hontiveros. Ayan po, huli po. Ma'am Risa, ano po masasabi ninyo na ang yung witness ay talaga namang gumagawa ng kasinungalingan? At binisto Sa loob ng ng kapatid compound. niya. Yes. Oo, ni-reveal. At Frank, may nakakabahala kanina na binanggit sa Atty. Dinah. Yung pwedeng magkaroon po ng mga peking babae, hindi po LGBT na Peking babae. peking babae na Peking witness peking na babae. Yes. tanim tao Tanim Tanim tao. tao. na mga babae. Yeah. Kasi ang teorya nila may ongoing human and sex trafficking. Kaya nga ang Mga Tribune, ang peking GMA, mga ang babae. balita nila may sex chambers or secret Yan. chambers. Yun yung gusto nilang ipalabas. Yun. Ngayon, since nakapaglabas sila ng isang artikulo o naratibo na merong sex chamber, gusto nilang bigyang bigat yung balitang Ayun. kasinungalingan na iyon. So ngayon gagawa Gagawa sila, sila ng buti na lang istorya matatalino para po ang KOJC. Mas lalo silang sumikat. Even ang ating mga legal counsel, na before nyo po gawin ng yung mga hakbang, at least Because nakapag-advise of na po their tayo sa ambition. taong bayan sa mga posibleng hakbang ng Philippine a higher National Police sa position in the pamumuno po government. ni Marpil. To a Siyempre, sino higher ba naman ang elected kabangay position. Si Marcos ang administrasyon na ito. At yan po ang kanilang patuloy. Kasi nakita po natin, 7th day na po nila dyan. Yes. At sa 7 araw na yan ay talaga naman puro kahihiyan po ang nangyayari sa Philippine National Police at hindi na po nila madepensahan ng kanilang sarili. Kaya naman kung ano-anong storya na lang po ang pilit nilang nilalason sa mga kaisipan ng taong bayan. Pero syempre ka Eric, masaklap din para sa ating puso na ang mainstream media, marami rin naman, marami din dyan nakikinig. Yes. Hindi natin masasabi na lahat yan ay talaga naman maniniwala agad. Pero kami nakikiusap sa taong bayan at especially ngayon sa KOJC, sa mga nakikinig po sa Yan, Risa SMNI, Ontiveros, dito sagutin po mo ngayon yan. sa ating live special coverage. Yung si Edward. Ipakalat po natin, i-share po Masayon. natin to ang ating special coverage nang sa gayon marami pa pong Pinasinungalingan na ng kapatid niya na katotohanan hindi ng naman ating siya taong talaga bayan at dapat hindi lamang po kailangan mainstream gawin yung media witness. na talaga naman nilalason ang ating mga mamamayang ba talaga? Pilipino Kayo kumukuha sa kanilang kayo ng mga naratibo witnesses para na sirain hindi ang naman KOJC. totoo? So, ulitin namin ni Brother Franco. Ang una nilang attempt dahil hindi makita si Pastor Kibuloy, nagtanim tao. Yung anak ng isang member na galing Mindanao, Cotabato side, Midsayap Para lang may mapag-usapan, ay para lang nagbisita. sumikat. Pagbisita, hinarang nila. Pagharang, ginawa ng kwento, pinagawa ng blatter, at Gawa-gawa sinabi kayo ng magre-restore kwento kami sa kanyang nanay para dahil sumikat kayo. biktima ng human trafficking. Yun pala, sumambulat. Hindi. Visitation yon na ginamit nila at kinoach at pinangalanan ng nanay ni Mrs. Jenny Bangil, Paano nyo ba pasinungalingan yan? si Tore. Si General Nick Yan ang Diwata kapatid na Tore mismo ang nagsabi nag-briefing. na So, sumabog
palpak. Yes. Wala Yung naman tanim, talagang human alam siya. trafficking. Pangalawa, At hindi naman nyo tayo lang sasabihin dapat nila na may gamitin na butas sa baba ng Jose testigo Marie Calix Foundation at Dahil, kailangan mga para sa kanya mapasok ipira-pira na lang yung nito. ginagawa niya. Dahil hindi nila alam paano gamitin Tingnan ang niyo, jackhammer, pinapasuotan niyo pa ng nagkuha ng uniform mga ng pulis na hindi naman siya diwalwal na totoong mga pulis. taga-ukay ng It's minahan a sa criminal act. diwalwal at kanilang nilagyan ng uniforme ng pulis. Illegal na naman. Pangalawa, so nabulgar kanina, ang tatay nabulgar na na yung mga 72 years ginagawa niyo. old at ang nagtitinda ng tuba Wala ay kanilang kayong kawala. kinuha at pinasa nila at ginawang pulis. Ito ang pangatlong pagkabulgar. Tanim, testigong peke na galing kay Testigong Ontiveros, pike. si alias Jackson na nabisto ng taga Alias Kingdom of Jackson, Jesus hindi Christ. naman pala si Jackson. Pinasuotan ng uniforme Si ng Edward pulis. So, pala. tanim tao, tanim testigo, Lahat. tanim kaso. May isa pang dapat bantayan, yung tanim ng mga may nakuha sila Kababaihan. mga gold Ang o gold. kaya mga Yan. O, isa depositor. pa to. Kasi pag nakuha nila yon at nagawa nila yon, kahit ilang taon, aagawin nila at okupahin ng illegal ang lugar. Mhm. Hindi na sa warrant of arrest papasok. Even yung kagamitan na paggawa ng pera ka, Eric, I Yun, forgot isa pa what sa yung kagamitan na ito na posible na rin yung gawin para kunyari yung gumagawa ng pera, ito yung wealth daw ni Pastor, yung mga peking ganyan. At yan po, pinapaalala po natin sa ating mga kasamahan dyan. At isa rin dito ka, Eric, no, bibigyan natin din to sa ating mga kapulisan Sige, dyan, right, sa Frank. lahat, sa buong puwersa ng ating pamahalaan. Kahit anong gawin nyo pong hakbang, kahit gamitin nyo pa ang mainstream media at ipakalat nyo sa taong bayan ang inyong kasinungalingan. Kahit gamitin nyo pa ang Armed Force of the Philippines, Philippine Army, Philippine Navy, Air Force, lahat ng security sector, ibuhos nyo po dyan. Wala pong laban yan. Dahil bago nyo po gawin ang inyong mga hakbang, Nabasa. alalahanin nyo po na meron tayong Diyos Yan. na lumikha ng lahat, Tama. ang amang makapangyarihan, Correct. na talaga naman kahit anong gawing propaganda ninyo, tanim tao, ay nabibisto po kayo. Yun. Yung kahihiyan nyo po ay talaga namang lagpas langit na. Alam po namin yun. Kaya pilit nyo po ginagawa ang lahat ng mga bagay para man lang mabigyang kustisya ang kasinungalingan ninyo. Pero nagkamali po kayo dahil lahat ng inyong ginagawa ang nag-i-intervene na po dito, hindi lang po kay OJC. Hindi po ang Diyos na po ang nakikiisa at talaga namang nagbabantay sa bawat galaw ng mga kapulisan o kasundaluhan at kahit sino pa man na gumagawa ng masama sa loob ng KOJC. Ayun, Frank, may televiewer tayo na nanonood live sa ating ibinubulgar na tanim testigo at ang pagkabunyag ng kanyang pagkatao na pinauniformahan pa ng mga pulis. At ito isang malantarang criminal act on the part of the PNP. Sabi niya, si Gil ito, in the face of oppression and tyranny, remember this, the human spirit is unbreakable. Hindi po mababali at hindi mababasag ang diwa ng isang tao. History has shown us time and again that even in the darkest of times, the light of courage and resilience can never be extinguished. Ito pong ipinapakita ninyo dyan sa Kingdom of Jesus Christ at kina Pastor. At ito po ngayon ay mayroon tayong tinatanggap na live feed na nakikita ninyo ngayon sa ating dyan sa ito ba yung Jose Marie College? Check natin, no? Kasi mukhang may pinapasok na naman na bahagi ng mga building And kingdom. Kingdom. Yun, no? So pinasok nilang kingdom, this is already more than 50 times sa loob ng isang linggo. Yes. Na pabalik-balik sila dyan at hindi nila makita si Pastor dyan. Anong gusto nilang gawin? Babagbagin ito? Papasabugan ng bomba? Hindi na. This is total Sabugan. madness. Kaya nga ka, Eric, kahit anong gawin nila dyan, paulit-ulit. Ano pa bang Kung nandyan si Pastor dito, tumakas sa pitong araw na kayo dyan pa rin siya magtatago. Kaya nga yun yung, alam nyo mga kababayan, especially sa ating kapulisan dyan, natatawa na lang po mga kaumbayan sa inyong ginagawa. Hindi po ba kayo napapagod? Alam ko po, sumusunod lang po kayo sa inyong order, pero meron din po kayong karapatan na hindi sumunod. Dahil alam nyo po, sa oras na mali ang ipinagagawa sa inyo ng inyong mga commander, ay may karapatan kayo na tumanggi. Pero ang masaklap dito ka, Eric, is masasalang-alang daw ang kanilang peldo. Siyempre, may binubuhay sila, may pamilya sila, Profesyon. yung profesyon nila. Pero mali pa rin yun. You Pero have the right to choose what is correct, what is moral, what is legal.
ito po'y illegal na eh. Hindi nga nagpakita ng warrant of arrest. Ang ginamit si Manes, Pasig ang address. And yet, pinayagan sila. Pagpasok nila, nanakit, nanirgas, nanipa, nangalagkad ng bugbog at nagsalaula ng buong compound na isang prayer and faith sanctuary. Ginawang dumping ground ng basura. Sinira at dinumihan ang mga buildings. Ang mga pasyente doon sa cathedral, pinalayas nila, ginawa nilang barracks nila. And yet, so ngayon hindi pa sila kontento, mga kababayan. Nagtatanim pa ng mga tagahakot hukay doon sa Diwalwal mining. Nagtatanim ng mga minor de edad. Nagtatanim ng peking testigo ni Ontiveros, ginawang police Mga bigla. peking testigo. Senator Ontiveros, ba't di mo inilabas na police daw ito si Jackson? At Oh. naka-uniforme ngayon sa loob ng compound. O yan. Dapat si Dapat Ontiveros to questionin din. Oh. Yeah. O kasi ginamit niya itong Mga ginagamit niya mga peking na witness. uri ng tao Dapat kukwestiyonin din na siya. no less than Meaning the hindi siya brother himself credible. ay nag-expose na ito ay pera-pera ang laro. Pera-pera At ginagamit kayo ng Correct. pulis to the point na illegal na pasuotin ng uniforme at ipasok sa loob ng compound of Jesus Pasuotin Christ. ng Sasagutin uniforme niyo, ng PNP, pulis na hindi naman pulis. how will That's you illegal. describe now na mali ang kapatid? Tama kayo? Hmm. Mali si Kapatid na Edison mismo ang at tama nagsabi kayo na ito na ay hindi siya hindi pulis. naganap o gawa-gawang kwento na naman ng SMNI? Kaya nga ka, Eric, Gawa. Kaya nga ng ating Sino binanggit, bang gumagawa lahat ng kanilang ng mga galaw piki? dyan. Bumabalik sa kanila. Talaga naman po Bumabalik din sa pinapayanan mga po kayo. Dahil hindi po regular na tao po yung Tao kalaban doon nyo. sa Senado. Alalahanin nyo po. Na sila yung mga Kung kayo naghihiring po'y may palagi Diyos, na walang ginagawa. Kahit anong relihiyon naman hindi po naman natin, sila lahat tayo korte. may Diyos. Mm. Di ba? Parang Kung kayo ginagawa na nila naniniwala yung sa Diyos, alam niyo naman po gawain sino ng kinakalaban mga ninyo. Dahil ano alam niyo natin, naman, kung sa kayo nasa judiciary, panig ng kasamaan o nasa dapat panig ng gumawa lang sila kabutihan, ng batas. it is Dahil a yun ang battle dapat between gawin good nila dahil yun and ang nakamandate evil. para sa yun kanila. lang po, as simple as that for you to understand kung ano po ang nilalabanan ninyo. Okay lang sana Alam ko kung po sa totoo yung loob, mga sa ginagawa. kaibuturan ng puso Hindi ng naman ating pala. kapulisan at Tiki kung naman sino pala man yung dyan. mga Ramdam nyo po na mali po kayo. Alam niyo naman po ano yun. nila, Alam po namin yun. witness. Pero tumaya po kayo na isugal ang inyong Gawang witness buhay na na sumunod sa mali. kinuha kung saan. Choice nyo rin po yun. Kasi may freedom of choice tayo ka, Eric eh. Yeah. May freedom of choice tayo whether sumunod tayo sa tama, may freedom of choice din tayo sumunod sa mali. Yeah. Pero sa ating mga kapulisan dyan, choice nyo po yan na gumawa ng kasamaan. Yes. And because of that, you will face ng tinatawag na class suit o malawakang kaso that includes billions of damages that you have caused for your desecration and wanton destruction. Kung si Atty. Torian Pab, unbridled destruction, both of the properties and also of your desecration to the religious and faith sanctuary ng mga reliyosong tao dyan sa King. So yun mga kaibigan, kita naman natin yung mga ginagawa na hearing sa Senado ay gumagamit pala sila ng mga fake na mga testigo. So nasa sa inyo na yon kung maniwala kayo. So, kasi inakusahan naman ang QGC na gumagawa daw sila ng mga fake din na mga pinapasinungalingan yung mga sinasabi nila. Pero tayo na lang ang magmatsyag at humusga kung sino ba ang gumagawa ng tama. Although na pwede nating masabi na tama naman yung ginagawa ng Senado, pero hindi nila gawain yun dahil hindi naman sila korte. Dahil mayroon naman tayong third branch ng gobyerno natin na yung judiciary na sila yung dapat yung mag-hearing kung sino yung mga taong dapat isasakdal. So sila parang ginagawa nila, nagpapasikat lang para sa personal na rason para makakuha ng mas mataas pa na posisyon sa susunod na eleksyon. Nagpapasikat lang. Okay lang sana kung totoong mga witness yung kinuha niya. Hindi naman pala. Kinuha lang kung saan-saan mga piki naman pala yung mga witness na yan. So, mga kapatid, nasa sa inyo na yun. Yun, reaction video ko lang naman ito sa mga video ng inilabas ng SMNI, no? So sa kaawa-awang ginawa nila sa QGC members at
sa mga Dutertes na rin. No? So, tingnan natin ulit. Lamb of Jesus Christ. And aside from that, you will have to face criminal cases pag na-identify kayo at pag nag-demand ng court order to produce all the names of those who participated in this illegal assault, raid, and illegal acts of the police. When the court orders that to Marbil and Abalos, you will provide the names and they will face cases, administrative and otherwise criminal, sa ombudsman at maapektuhan po ito sila. Akala nyo hindi kayo ma-identify ha? When the court tells General Marbil and General Torre and General Tambaluslos Abalos release Balas-las. the names of those who participated in that brutal assault of police forces and all violations that you committed there, hindi niyo po pwedeng itago yan. Ang mga polis, libo-libo po yan. At may katapusan yan. May katapusan yan. Correct ka, Eric. At yan, isipin nyo na lang po muli sa ating mga kasamahan diyang polis na dadalhin nyo po hanggang sa inyong mga pamilya, ano po ang isi-share ninyo sa inyong mga anak. Diba? Na naging parte ako sa marahas na pagsalakay ng Philippine National Police at iba pang ahensya dyan sa KOJC Compound. At may chance pa po tayo. Pwede po natin still, may chance pa rin po tayo na baguhin ang ating mga desisyon. Yun. Eric, gusto po man natin na patagalin pa Kaya ang nga ating eh. programa dahil talaga naman na walang Talagang may chance. mapaglalagyan ng emosyon Makokorek pa natin yung ng ating mali mga natin. kababayan, kundi makapagbigay ng kanyang pahayag, especially Kung sa ating willing ongoing tayo na i-correct special yung mali na coverage. ginawa natin. At pwede tayo magbasa ka, Eric, ng Sige. ilan sa Habang inaantay natin ang paghahanda ng substitution team mula kina Miss Ina Mortel yes ka, Eric. Sige, basa muna tayo. Basa muna ilan tayo. Sa ating mga ng interaction sa ating netizens at mga followers. Go ahead, Frank. yan. Mula kay Marian Julian, basta kapanalig ni Marcos, don't ever trust. Tama. Kasi yun po So yun na mga naging kaibigan, pattern maraming ng mga salamat po Marcoses. sa Maliban po sa pandarambol sa pagsubaybay kabanang at sa bayan, panonood. pandarahas sa mga Thank you.